Swerte. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kailan ba dumarating ang swerte sa buhay ng isang tao? Magandang araw po mga kabarangay, at sa araw na ito ay tunghayan natin kung paano dumating ang swerte sa buhay ng isa nating kabarangay na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Ako po si Papa Dudut, ang inyong kakwentuhan dito sa Barangay Love Stories Nationwide. Where do I start? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng tanyag na programang Barangay Love Stories. Ako po si Janice Tubong Bagao, Cagayan. 29 years old, may asawa at 2 anak. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang food server sa isang ospital. Papa Dudut, hindi ko akalaing isa ko sa mga magkakaroon ng pagkakataong makapagbahagi ng kwento ng buhay at pag-ibig sa programang ito. Napaka-ordinaryo lang ng aking buhay kung tutuusin dahil marami na ang nakaranas ng mga pinagdaanan ko. The usual story from rag to riches. Yun ang aking kwento. Paano nga ba nangyari sa akin ang biglang yaman? Isa lang ang maisasagot ko. Malaki ang naitulong ng pakikinig ko sa radyo. Habang sinusulat ko ang kwentong ito ay tumutulo ang aking luha. Naalala ko kasi ang hirap na pinagdaanan ko sa buhay. Aaminin ko na hindi ako kagandahan, kaya nga noong bata pa ako ay nakaranas ako ng panlalait sa mga kapwa ko bata. Pangit ka! Pangit! Tawanan ng mga kalaro ko noon, sabay bato sa akin ng mga tsinelas nila. Wala akong magawa noon, Papa Dudut, kundi ang umiyak na lamang. At para makaiwas ay sa loob na lamang ng aming bahay ako naglalaro kasama ang mga lumang manika na binili pa ni nanay sa ukay. Mahirap lamang kami, Papa Dudut. Naalala ko pa noong bata pa ako na wala kaming gaanong gamit sa bahay. Hindi espesyal ang ulam namin sa hapag o konti at luma ang mga damit naming magkakapatid. Nay, wala ba tayong ibang ulam? Lagi na lang pong talbos ng kamuti eh. Reklamo minsan ng isa kong kapatid habang kami naghahapunan. Oo nga, Nay. Mula umaga hanggang gabi talbos ng kamote. Sabad ko. Mga anak, maswerte pa nga tayo dahil nakakakain tayo 3 beses sa isang araw eh. Yung ibang pamilya, halos hindi makatikim ng pagkain. Walang tirahan, palaboy, kaya magpasalamat na lang tayo sa kung ano ang meron. Yun naman ang laging sagot ni nanay na mabilis na sinasang-ayunan ng tatay namin. Liblib ang lugar namin, Papa Dudut. Wala pang kuryente kaya ang tanging libangan namin ay ang makinig sa radyo na debaterya. Mahilig kasi si nanay sa pakikinig ng drama, balita at music. Pati ako ay nahihilig na rin at dito nagumpisa ang munti kong pangarap noon na balang araw ay magiging katulad ko din ang mga pinakikinggan ng nanay ko. Ang maging batikang newscaster balang araw. Kahit mahirap ay masaya naman ang pamilya namin. Kahit papaano ay may kinikita sa sakahan ni tatay. May naman ang mga magulang ko na lupain sa mga lolo't lola ko na siyang sinasaka nila. 6 kaming magkakapatid, Papa Dudut. Pangatlo ako at ako ang panganay na babae. Bata pa lamang ako ay mataas na ang pangarap ko sa buhay. Wala akong gustong makamit noon kundi ang makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho balang araw. Kapag nakapagtapos ako ay magpapatayo ako ng malaking bahay. Bibili ako ng magarang kotse, magagandang damit, masasarap na pagkain. Lagi kong sinasabi noon sa mga kapatid ko. Kaya mag-aral kayong mabuti para maabot ninyong lahat ng mga pangarap ninyo. Dugtong naman ni tatay na sasang-ayunan naming magkakapatid. Pero hindi pala ganun kadali ang lahat, Papa Dudut. Dahil sa pagdaan ng panahon ay lalo kaming naghirap. Kolehiyo na noon ang panganay namin na nag-aaral sa Tugigaraw. Ang pangalawa kong kuya ay nasa high school na rin at ako ay gagraduate na sa elementarya. Masayang masaya ang mga magulang ko noon sa pagtatapos ko dahil nakasama ako sa top 5.
Kahit sa lahat sa mga bagay ay hindi naman naapektuhan ng aking pag-aaral, Papa Dudut. Noong mag-high school na ako ay ipinasok ako ng mga magulang ko sa private school sa bayan. Maganda daw doon at sulit naman daw dahil matalino ako. At dahil nga private ay may kamahalan ang tuition fee, kaya naman noong kalagitnaan na ng school year ay nahirapan na ang mga magulang ko dahil sabay-sabay kaming magkakapatid. Malaki ang gastos, lalo na sa kuya ko noon na nasa kolehiyo. Mabuti na lamang at noong second year na ako ay isa ako sa mga mapalad na naging scholar ng eskwelahan. Libre noon ng tuition fee ko kaya mula second year to fourth year ay kaya naman at napakalaking tulong yon sa akin at sa mga magulang ko. Pambayad na lang sa kasera noon at allowance ang gastusin ko. Kailangan ko kasing magkasera dahil malayo ang baryo namin. Kailangan pang tumawid sa ilog at dumaan sa mabatong kalsada para makauwi. Iisa lang kasi ang sasakyang bumabiyahe noon at round trip pa. Sobrang hirap ako noon dahil kung minsan ay halos wala na nga silang maipadala na allowance. Kailangan kasi nilang unahin noon ang kapatid kong nasa kolehiyo. Aside from pagsasaka ay nakikipasada rin si tatay noon ng tricycle, pandagdag sa gastusin. Sa pagdaan ng mga araw ay lalo kaming naghirap, Papa Dudut. Nalubog kasi noon ang mga magulang ko sa utang. Nagkanda malas-malas kasi siya sa sinasaka niyang lupa. Kung hindi nabagyo ay natutuyot at kokonti lang ang ani. Kulang pang pambayad sa utang. Lagi ko noong nakikita si tatay, maging si nanay na umiiyak dahil sa kakaisip sa mga utang nila. Sa bayan kasi namin madalas inuutang lang ang puhunan sa sakahan. Lalo na kaming mga mahihirap. Mula abono, binhi at mga gamot pansaka. Lahat yun, Papa Dudut, ay utang. Malaki ang interes noon kaya pag anihan na ay halos walang natitira. Ang nagpapahirap lalo sa mga magsasaka ay ang mga kalamidad. Kapag nadali ang maisan o palayan mo ay lugi ka. Abonado ka pa dahil kailangan mo pa ring bayaran ng mga utang mo. Isa sa mga pinakaminala sa pagsasaka ay si tatay. Kaya hindi siya nakabayad sa mga utang niya. Hanggang dumating sa puntong wala nang pambayad ng tuition ng panganay namin. Third year college na siya noon sa kursong criminology. Malapit nang matapos kung tutuusin. Pero kailangan niyang tumigil dahil wala ng pera. Hindi na niya nakayanan ang hirap sa pag-aaral, maging ang pangalawa kong kapatid. Pabagsak ng pabagsak ang buhay namin noon, Papa Dudut. Habang tumatagal, ang mga utang namin ay palaki ng palaki ang interes. Noong nagkagipitan na ay wala ng choice si tatay kundi ang isanlaang lupa namin na kinakatayuan ng bahay. Ang pinagsanglaan, Papa Dudut, ay pinambayad niya ng utang at pinag-umpisang muli ng sakahan. Tumulong na lamang noon sa bukid ang mga kapatid ko at para kahit papaano ay hindi masyadong mahirapan, ang noon ay tumatanda na ring si tatay. Ako lang ang nagpatuloy noon sa pag-aaral, Papa Dudut. Nangako ako sa mga magulang ko noon na pagbubutihin ko para balang araw ay makatulong ako sa kanila. Tiniis ko ang lahat. Madalas ay hindi na ako kumakain dahil wala akong pambili ng ulam ko. Kung minsan naman ay kanin na lang at asin para maitawid ang gutom. Naiinggit ako sa mga kaklase ko noon dahil may kaya sila. Nabibili nila lahat ng gusto nila at wala akong kapera-pera noon. Kahit pambili lang ng juice o kakanin tuwing recess ay wala. Kaya nagtatambay na lamang ako sa library. Magbabasa ng libro at magpapalipas doon ng oras. Ginawa kong inspirasyon ng kahirapan para mag-aral hanggang magtapos ng high school. Sa 4 na taon na nagdaan ay puro pag-aaral ang inatupag ko. May mga crush din naman ako pero hindi ko inaamin kahit kanino. Ang sabi-sabi ay crush din ako pero hindi ko na lamang pinapansin dahil natatakot ako na kung aminin ko ang feelings ko ay baka mauwi na sa mas malalim na pagtitinginan. Baka makasira pa sa pag-aaral ko at tuluyang mawala na lahat ng pangarap ko sa buhay. Kahit mahirap ay tinatago ko ang feelings ko sa kanya.
Mula first year hanggang nakagraduate na kami ay ginawa ko na lamang siyang inspirasyon sa aking pag-aaral. Taong 2003 nang graduate na ako ng high school, Papa Dudut. Napag-usapan ng mga magulang ko noon na sa Tugigaraw ako mag-aaral. Nung una ay binalak nilang sa amin na lamang kung saan ako nagtapos dahil may kolehiyo din naman pero hindi offered ang kursong gusto ko doon. Sige, papayag kaming sa Tugigaraw ka mag-aral pero ipangako mong mag-aaral ka. Yun ang aatupagin mo. Pagpapaalala sa akin ni nanay noon. Oo naman nay. Gagawin ko po ang lahat, makapagtapos lang ako. Sagot ko, basta umiwas ka muna sa tukso, may oras para dyan. Alalahanin mo ang hirap natin sa buhay, ani ni tatay. Huwag po kayo mag-alala tay. Nay, kaaral lang po ang atupagin ko doon. Pangako, sagot kong nakataas pa ang kanang kamay. Late na ako nakapag-enroll sa college noon, Papa Dudut, dahil nag-ipon pa si tatay ng pera. Tuloy ay nag-cut off na sa kursong gusto ko. Kaya kumuha na lamang ako ng kursong BS Hospitality at Industry Management o BS HIM. Tulad sa high school ay hirap din ako sa pag-aaral. Doble pa kung tutuusin dahil malayo ako sa pamilya ko. Para makatipid ay nag-dorm ako sa loob ng school campus. Mas mura at mas secured. Wala na rin akong gagastusin sa pamasahe kaya kahit papaano ay nakakatipid. May mga naging kaibigan naman ako pero aloof ako dahil pakiramdam ko ay hindi ako bagay sa kanila. Kapag may lakad sila ay nagdadahilan na lamang ako, Papa Dudut. Ngayon lang naman sobra kang KJ. Madalas sabihin sa akin ng mga naging kaibigan ko. Marami pa kasi akong gagawin At saka gastos lang yan. Wala akong budget para dyan. Sagot ko, natatawanan lang nila. Palibasa ay hindi nila alam ang hirap na pinagdadaanan ko. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay mas mahirap pa ako sa daga. Halos araw-araw ay instant noodles ang ulam ko. Hinahati ko pa nga sa isang supot sa 3. Breakfast, lunch at dinner ko na ang isang pack. Dinadamihan ko na lang ng kanin para mabusog ako. Hindi ako nakikisabay sa mga ka-boardmates ko na kumain noon dahil tititigan nila ang ulam ko at tinatanong nila kung bakit puro na lang noodles. At para makaiwas sa tanong ay hindi na lamang ako sumasabay. Sa tuwing kumakain ako noon ay naiisip ko kung gaano ako kahirap sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay tumutulo ang luha ko. Lagi na lang bang ganito, Lord? Kailan kaya darating sa akin ang swerte? Maawa ka naman. Hirap na ako. Lagi kong sinasabi noon, awang-awa ako sa sarili ko. Papa Dudut, huwag kang mawalan ng pag-asa anak. Makakaahon din tayo sa kahirapan. Yun ang laging paalala sa akin ni nanay. Ang mga magulang ko ang nagpapalakas ng loob ko, Papa Dudut. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko noon na pagbubutihin ko ang pag-aaral ko dahil ito ang susi para makaahon kami sa kahirapan. Hindi ko hahayaang maghirap kaming pamilya habang buhay. Ginawa ko ang lahat para makatapos ng pag-aaral, Papa Dudut. Hindi ako nagpatalo sa hirap ng buhay. Kahit pa nga laging naaasar sa akin ang mga taga-accounting sa school noon dahil halos kada exam na lang ay present ako sa pagpila ng pagkuha ng promissory note. Ikaw na naman, miss. Abay, kada exam ko na lang nakikita yung pagmumukha mo Mataray na batay sa akin noon ang tagapirma ng promissory note. Pasensya na po ma'am. Wala po kasi kaming pera Sa Cagay ako nag-boarding house noon, Papa Dudut. Medyo malayo sa eskwelahang pinapasukan kaya mas lalo akong nahirapan. Problema ko noon araw-araw ang pamasahe. Minsan kasi parang one way na lang ang pera ko. At kung kani-kanino pa ako umuutang, mabuti na lamang at meron akong mga mababait na mga kaklase. At para makabawi ay nagpipresenta akong ako na lang ang gagawa ng assignments nila at projects nila. Kung minsan naman ay sa driver ako nakikiusap dahil kulang ang pamasahe ko. May mga mababait din na umiintindi sa akin pero mas madalas akong napapahiya. Kung hindi masisigawan ay minumura ako dahil kulang ang bayad.
Naiintindihan ko naman kung saan nanggagaling ang inis nila dahil alam kong iyon lang din ang hanap buhay nila. Nang mga panahong iyon ay nag-OJT kami, na-assign ako noon sa isang bar at grill at panghating gabi ang schedule ko. Ginalingan ko sa aming training, Papa Dudut. 4 na buwan yon mula December hanggang buwan ng Marso. Peak season nila ang December dahil bakasyon. Maraming catering service na ang nakabook at understaff. Kaya naman nakiusap ang manager sa amin na kung pwede ay mag-overtime kami. Idadagdag na lang nila sa oras ng training period namin. Willing po ako, sir. Maganda nga yun para matapos na kagad ang OJT ko. Masayang sagot ko. Nakakatuwa ka naman, Janice. Napakasipag mo. Malayo ang mararating mo kapag pinagpatuloy mo ang ganyang gawain. Nakangiting sabi sa akin noon ng manager. Sana nga po. Nakangiti namang sagot ko. Hindi pumayag ang mga kaklase ko noon na mag-part-time dahil magbabakasyon sila sa kani-kanilang bayan. Ako lang ang pumayag dahil wala naman akong gagawin sa bakasyon. Free transpo at pagkain naman kaya grinab ko na ang opportunity para mas madali akong matapos ng OJT. Halos araw-araw ako nagtatrabaho noon, Papa Dudut. Pero kapalit naman noon ay ang mabilis kong natapos ang training hours. Bago matapos ang December ay natapos na ang aking OJT. Dahil doon ay marami akong bakanting oras mula January to March at dahil nga maganda ang ipinakita kong trabaho ay kinausap ako ng supervisor na kung gusto ko ay mag-part-time na lang habang walang ginagawa. Ang sabi pa niya ay madali akong matuto at very professional kung magtrabaho. Agad akong pumayag noon, Papa Dudut. 125 per day ang bayad sa akin. Libre pang pagkain at kung minsan ay may tip pa na manggagaling sa customer. May mga subject pa akong kinuha noon kaya pinagsabay ko ang trabaho at pag-aaral. Sa umaga, pumapasok ako sa eskwelahan at sa gabi naman ay nagtatrabaho. Kahit araw ng Linggo at Sabado ay pumapasok ako, Papa Dudut. Halos wala na nga akong pahinga. Pero hindi ako tumigil. Di bali ng bugbog ang katawan sa trabaho, ang importante ay mayroon akong pantustos sa pag-aaral ko. Baka naman masyado ka nang nahihirapan, anak. Magsabi ka lang sa amin, kaya pa naman namin kahit mahirap na tustusan ang pag-aaral mo. Ang sabi sa akin minsan ni nanay nang dinalaw niya ako. Halata kasi sa itsura ko noon ang pagod, Papa Dudut. Nangangayayat ako dahil bugbog sa trabaho. Kayang-kaya, Nay. Ako pa, superwoman to Sagot ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay kung katawan ko lang ang magdi-decide ay sasabihin niyang hindi na niya kaya. Pero taliwas ang sinasabi ng utak ko. May mga pagkakataong hapong-hapon na akong umuuwi dahil sa pagod. Mahirap kasi ang schedule ko at madalas ay umaabot kami ng alas 5 ng madaling araw dahil marami kaming mga customer. May pagkaklas ang resto bar na yon, Papa Dudut, at may sarili silang banda na tumutugtog gabi-gabi. May swimming pool, KTV at function hall sa mga event. May iba't ibang klase rin ng pagkain depende sa gusto ng customer. May Indonesian, Japanese at Filipino foods. Naging all around ako, Papa Dudut. Naging food runner, assistant ng bartender at taga-setup ng catering area at kung ano-ano pa. Kaya ko naman ang trabaho, Papa Dudut. Pero hirap ako noon sa oras. 2 oras lang ang tulog ko halos sa araw-araw. May mga pagkakataon nga na nalilate na ako sa pagpasok sa eskwela. Isang pagkakataon nga yung nalate ako ng 1 oras sa major subject ko dahil nasarapan ako sa tulog. Natatakot na ako noon dahil kilalang istrikta ang instructor namin. Pero sabi ko sa sarili ko ay di bale ng late basta makapasok. Pagdating sa room namin ay nagtaka ako dahil kokonti sila sa klase. Halos kalahati ang wala. Napatingin sa akin noon ang mga kaklase ko habang nagtuturo ang instructor namin na hindi napansin ang pagpasok ko. Huy, bakit ka pumasok? Bulong ni Jemima, isa sa mga pinaka-close kong kaklase. Bakit ba? Ano bang nangyayari? Naguguluhang tanong ko. Pinalabas ni ma'am lahat ng late ng 5 minutes. 1 hour ka ng late
Mahinang sabi niya, hayaan mo na, di naman ako nakita eh. Sagot ko pero kinakabahan ako noon at pinilit kong kumalma pero maya-maya pa'y humarap na sa amin ang guro at napansin niya ako. Oh, Miss Janice, late ka na naman. Taas kilay na sabi sa akin ng guro pero imbis na palabasin ay tinanong niya ako ang tungkol sa lesson. Tungkol yon sa bartending. Mabuti na lamang at aktwal kong ginagawa yon kaya nasagot ko ng tama dahil doon ay hindi ako pinalabas ng instructor namin. Hindi ko pinababayaan ang pag-aaral ko, Papa Dudut. Active pa rin ako sa klase. Madalas pa nga na ako ang nag-represent ng group project namin sa harap ng klase. Kung tutuusin ay ako naman talaga dapat kasi nagawa ko na ang output. Ang usapan kasi namin ng mga kagrupo ko noon ay ako na ang gagawa basta sa kanila na ang material. Paraan ko yun para makatipid. Tuloy pa rin ako noon sa pagsa-sideline at hindi lang sa resort kundi maging sa ibang catering service ng mga sikat na restaurant sa probinsya. Gustong gusto kong ginagawa ko yun, Papa Dudut, dahil bukod sa kumikita na ako ay marami pa akong natututunan. Lumipas pa ang ilang buwan hanggang sa nagtapos na ako ng kolehiyo. Walang pagsidla noon ng ligayang nararamdaman ko, Papa Dudut. Lalo na noong makita ko kung gaano kasaya si nanay at tatay. Eto na, Nay, Tay. Simula na ng pag-abot sa aking mga pangarap. Pangako, ibabangon ko ang pamilya natin. Umiiyak na sabi ko noon. Salamat, anak. Proud na proud kami sa'yo. Umiiyak na sabi noon ni nanay, sabay yakap sa akin. Ganoon din si tatay. Pinakita kong dedikasyon sa trabaho ay hinire ako ng resort at naging regular na empleyado nila. December 24, 2008, pauwi na ako sa bahay noon nang makilala ko ang lalaking unang nagpatibok ng aking puso. Siya, si Junjun. Nakasabay ko siya sa bus pauwi sa bayan. Nagkakwentuhan kami at agad na nagkapalagayan ng loob. Si June ay empleyado ng isang pharmaceutical company. Sila bali ang distributor at na-assign sa Region 3. 30 years old na noon si Junjun samantalang ako naman ay 21 lamang. Bago bumaba ng bus ay kinuha ni Junjun ang number ko at mula noon ay lagi na kaming magka-text. Hanggang sa ligawan na nga niya ako. Makalipas ang 3 buwang panliligaw sa text ay sinagot ko na siya. Pinilit niyang hindi makauwi noon para makapag-usap daw kami ng personal. Nagkita nga kami ni June sa harap ng isang fast food chain at kumain at matagal na nagkwentuhan. Napag-usapan din namin ang tungkol sa aming relasyon. Maging maganda sana ang relasyon natin kahit malayo tayo sa isa't isa. Lagi ako magte-text at tatawag sa'yo. Sabi niya, aasahan ko yan ha. Basta kapag may pagkakataon umuwi ka. Sagot ko. Matapos ang mahabang kwentuhan ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Malayo pa kasi ang uuwian ni June at nakakatakot na mawala ng masasakyan. Puro text lang ang communication namin ni Junjun, Papa Dudut. Once a month ay siya ang umuuwi sa Cagayan. Oras lang kami na nagkakasama. Sabay kakain, kwentuhan ng konti at uuwi na rin siya. Mabait naman si Junjun. Ang ayaw ko lang sa kanya ay ang pagiging chain smoker niya. Lagi ko siyang pinagsasabihan pero napakatigas ng ulo. Dahil siguro sa hindi naman kami laging magkasama ay hindi nagtagal ang relasyon namin. Lumipas ang araw at buwan ay naging madalang na siya sa pagte-text hanggang hindi ko na siya makontak. Kahit papaano, Papa Dudut, ay hindi naman ako masyadong apektado sa mga nangyari. Hindi ko naman masyadong ramdam ang pagkawala niya. Siguro dahil wala pa kaming masyadong malalim na pinagsamahan. Nag-focus na lamang ako noon sa trabaho ko para makatulong sa pamilya. Sa trabaho ay hindi maiiwasan ang may kagalit. Isa sa mga hindi ko kasundo ay si Benedict. Lagi kasing galit kapag inuutusan kung magluto ng mga orders ng guest. Assistant cook siya sa resto bar. Minsan nga ay nagkasagutan na kami dahil masyado siyang mareklamo. Orders na naman. Sabi niya noong inabot ko ang papel kung saan ay nakasulat ang orders ng guest. Oo, maraming guest eh. Sagot ko, pagod na ako. Sabi niya sabay dabog na kinairita ko. Ang pagkakaalam ko, hook ka dito. Kaya malamang trabaho mong magluto. Iritang sagot ko.
Marami pa siyang mga sinabi noon pero hindi ko na lamang pinansin. Bumalik na ako sa pag-a-assist sa guest. Kapag may oras ay nagkakaroon kami ng pagkakataong lumabas ng mga katrabaho. Doon ko nakilala ang pagkatao ni Benedict. Kahit papaano ay mabait din pala siya at malambing kapag lubos mong nakilala. Isang araw ay kinuha ni Benedict ang number ko. Mula noon ay lagi na kami nagpapalitan ng text hanggang sa nauwi sa ligawan. Nahulog ang loob ko sa kanya, Papa Dudut, dahil nakita ko ang magandang ugali niya. May itsura si Bedik, matangkad at moreno. After few months ng panliligaw niya sa akin ay sinagot ko naman siya. Mahal na mahal ko na siya noon, Papa Dudut, at ganun din siya sa akin. Sobra siyang maalaga. Ramdam ko yon sa paglipas ng panahon. Hanggang sa hindi na namin napigilan ang damdamin namin para sa isa't isa. Nakalimot kami ni Bedik, Papa Dudut. Hanggang sa nabuntis niya ako. Gulong-gulo ako noon, Papa Dudut. Dahil hindi pa kami handa pareho pero wala na kaming magawa noon. Kaya ipinagpaalam na namin sa mga magulang ko ang totoong nangyari. Bakit, Janice? Alam mo naman na ikaw lang ang pag-asa ng pamilya natin. Umiiyak na sabi ni nanay noon. Sorry, Nay. Binapa ko ng tawag mula sa boardmate niya. Kaya na ako noon, Papa Dudut. Kaya naisipan ko na ring maghanap ng trabaho. Dating kaklase ko ang nag-offer sa akin ng trabaho, si Junel. Kailangan daw ng mga staff para sa mga magre-review ng nurse licensure examination. Ang sabi pa niya ay magkita na lamang daw kami para sa orientation. Kinabukasan nga, Papa Dudut, ay bumiyahe kaagad ako. Bali ang napag-usapan namin ay 2 buwan kaming magtatrabaho ng stay-in. Kami ang maghahanda at magsiserve sa mga reviewee. Nahirapan lang ako noong magpaalam na ako sa anak ko. 3 years old na siya noon. Iyak siya ng iyak at first time ko kasing mapalayo sa kanya. Halos madurog ang puso ko noon habang palayo ng palayo ang sinasakyan ko. Iyak siya ng iyak at sinisigaw ang mama ng paulit-ulit. Gusto kong umatras pero sayang ang opportunity. Mas nahihirapan ako na nakikita siyang naiinggit sa mga kalaro niya na may pambili ng pagkain. Wala man lang kasi akong maibigay kahit pambili lang ng isang candy. Iniisip ko na lang na mabilis lang ang 2 buwan. Worth it naman ang paglayo ko, Papa Dudut, dahil after a week ay nagpapadala na ako ng gatas at pagkain. After 2 months ay maswerte akong nakuha ng bagong ospital na pagmamay-ari din ng dating pinagtatrabahuhan ko. Nag-boarding house na lamang kami noon kasama ang anak at asawa ko. Nag-resign na lang siya sa kasalukuyang trabaho niya dahil maliit lang naman ng sahod at malayo pa. Nagkataon na nangangailangan ng cook ang dating kasamahan namin sa resto bar na si Ate Yoli. Kahit papaano ay gumanda na ang buhay namin noon, pero isang pagsubok ang dumating sa aming mag-asawa. Nahumaling sa ibang babae ang asawa ko, Papa Dudut. At ako mismo ang nakatuklas. Isang gabi, lasing na lasing siyang umuwi. Hindi na siya nakapasok ng kwarto noon sa kalasingan. Natulog na lamang siya sa upuan sa sala. Binigyan ko na lamang siya noon ng kumot at unan. At dahil nga sa kalasingan ay hindi na niya napansin na nahulog sa bulsa niya ang kanyang cellphone. Nagulat lamang ako dahil ibang cellphone yon. Nasa ulunan niya ang nakikita kong ginagamit niyang cellphone. 2 pala ang cellphone niya na hindi ko alam. Mahimbing ang pagkakatulog niya noon at hindi niya namalayan na kinuha ko ang 2 cellphone niya. Mabilis akong pumasok sa kwarto. Agad kong nilak ang pinto ng kwarto at nanginginig na ako noon sa nerbiyos, Papa Dudut. Agad kong binuksan ang inbox ng cellphone ni Benedict. At nagunahang tumulo ang mga luha ko sa mga nabasa ko. Ayon sa palitan ng mga mensahe ay malalim na ang ugnayan nila sa katawagan niyang Han. Hindi nakasave ang number ng babae. Karamihan sa mga mensahe nila, Papa Dudut, ay mga sweet na mensahe.
May mga palitan sila ng mensahe tungkol sa monthsary at tungkol sa mga moment nilang dalawa. Kumakabog ang dibdib ko noon dahil sa mga mensahe ay parang kilala ako ng babae. At dahil nga papadudot na wala akong makitang pangalan, ay naisipan kong i-dial sa isang cellphone niya ang number, Ate Jane. Iyon ang nakasave na pangalan na may-ari ng numerong yon. Kilala ko ang babaeng natukoy papadudot. Kasamahan niya sa trabaho. Pamangkin siya na may-ari ng kantin at ang masakit ay naging malapit din ako sa kanya, maging ang anak namin. Humahagulhol na ako noon papadudot sa sobrang sama ng loob. Maya-maya'y kumatok ang asawa ko buhat sa labas ng pintuan. "Nasa iyo ba yung cellphone ko?" tanong niya. Hindi ko pa rin siya pinagbuksan noon. Kahit na hindi ko siya nakikita ay halata sa boses niya na kinakabahan siya. Hindi ako nagsalita noon papadudot. Nakasanda lang ako sa pader at tumutulo ang luha. Gusto kong sumigaw ng malakas na malakas. Pero pinili kong pahupain ang galit ko. Isa pa ay kasama namin noon ang anak ko at ayaw kong makita niyang nag-aaway kami ng papa niya. Inayos ko muna ang sarili ko bago ko binuksan ang pintuan. "Pumasok ka na, malamig sa sala." Malumanay na sabi ko bago kinuha ang unan at kumot sa sala. Alam kong hindi niya mahahalatang umiiyak ako dahil nakapatay noon ang ilaw. "Nakita mo ba yung cellphone ko?" muling tanong niya. "Eto oh, nahulog kanina." Sabi ko sabay abot ng lumang cellphone niya. Eto lang? May nakita ka bang iba?" Nabubulol na tanong niya. "Wala naman. Bakit? May iba ka bang cellphone bukod dyan?" Kunwari, tanong ko. Wala. Pagsisinungalin niya. "Matulog na tayo. May trabaho pa tayo bukas." Sagot ko bago ako bumalik sa higaan. Nakapikit lang ako noon pero gising na ang diwa ko. Lumuluha, pigil na pigil ang pag-iyak ko dahil ayaw kong malaman ni Benedict na alam ko na ang kalokohan niya. Kinabukasan ay tinext ko si Ate Jane gamit ang cellphone ni Benedict. Pero hindi ko siya inaway at nakiusap ako na layuan niya ang asawa ko alang-alang sa anak namin. Mas matanda si Jane sa akin papadudot. 34 na siya noon at ako naman ay 27. Walang asawa si Jane pero may anak siya. Nabuntis siya ng lalaking may asawa. Pero sa kabila nga ng pakiusap ko ay hindi nila ako pinakinggan. Kaya naman ang ginawa ko ay pinuntahan ko siya sa kanilang trabaho. Nagulat sila noon sa pagdating ko. Ang sabi ko ay gusto kong mag-usap-usap lang kami. Pumayag naman sila sa tulong na rin ni Ate Yoli, may-ari ng kantin at pinsan ni Ate Jane. Sinabi ko ang natuklasan ko at walang imik noon si Jane at si Benedict. "Hindi ka ba nag-iisip? Alam mong pamilyado yung pinatulan mo." Nang gagalaiting sabi ko. "Mahiya ka naman sa sarili mo. Kung matino kang babae, ikaw nang lumayo sa kanya. At ikaw naman Benedict, alalahanin mong may pamilya ka na." Tuloy ko namang sabi habang umiiyak. Nung hindi pa rin ako sinasagot ay hindi ko na napigilan ang sarili ko papadudot. Dinaluhong ako ng babae. Kahit maliit lang ako ay nakaya ko siyang hilahin. Galit na ako noon papadudot at hinila ko siya sa buhok at malakas na inuntog sa pader. "Walang hiya kayo? Mga wala kayong awa!" Nagsisigaw na ako noon at inawat na ako ni Benedict at Ate Yoli. Nangako naman si Ate Yoli na kakausapin niya ang babae. At nakiusap na hindi ipapaalam sa pamilya nila ang kalokohang nagawa ni Jane. Nag-resign si Benedict noon sa trabaho niya dahil lagi na kaming nag-aaway. Hindi kasi ako komportable at kampante na kasama siya sa trabaho ang babaeng yon. Unti-unting nasira noon ang pamilya ko papadudot. Lagi akong nag-iisip na baka magsama sila na may ginagawa silang kalokohan kapag hindi niya ako kasama. Bumalik na lamang noon si Benedict sa pag-extra-extra sa welding shop at kung minsan ay sumasama siya sa trackings sa Bulacan. Ilang araw din siyang laging wala noon.
Hinayaan ko na lang kahit papaano ay kampante na rin ako na malayo siya kay Jane. Akala ko Papa Dudut ay magiging maayos na ang pagsasama namin. Pero umpisa lang pala yun ang kalbaryo. Isang araw Papa Dudut, pauwi na ako noon nang makasalubong ko ang pinsan ni Jane. Isa sa nakakaalam sa namamagitan sa pinsan niya at ng asawa ko. O Janice, nababanggit sa akin na mag-a-abroad siya at saka wala na sila ni Jane. Sagot ko pero sa totoo ay kinakabahan ako noon. Ay nako, niloloko ka na. Kung ako sa'yo, magmatsyag ka na. Sabi niya bago nagpaalam. Umiyak na naman ako noon Papa Dudut habang nasa daan. Pagdating sa boarding house ay agad kong kinompronta ang asawa ko. Totoo ba, Bedik? Totoo bang mag-a-abroad kayo ni Jane? Umiiyak na tanong ko pero hindi siya sumasagot. Ang akala ko tapos na kayo. Ano ka ba naman, Bedik? Hindi ka ba naaawa sa akin at sa anak mo? Hagulhol ko pero nanatili siyang tahimik. Hindi ko nakakausap noon ng matino si Bedik dahil hindi naman siya sumasagot. Makalipas ang mahigit 1 buwan ay nagpaalam si Bedik. Aalis na raw siya papunta ng Saudi. Wala na nga akong nagawa noon dahil nakahanda na ang mga gamit niya at luluwas na nga ng Maynila. Tumawag ako sa pinsan ni Jane at magpa-flight na rin daw ito pero sa Singapore naman. Alam kong nagsisinungaling si Bedik noon na sa Saudi siya pupunta kaya tinawagan ko ang biyanang kong babae. Kunwari hindi ko alam kung saan bansa pupunta si Bedik. Hindi ba niya sinasabi sa'yo? Sa Singapore siya pupunta. Inosenteng sagot ng biyanan ko. Hopeless na ako noon na maayos pa ang pamilya ko Papa Dudut. Ginawa ko na ang lahat. Ipinaglaban ko na ang pagsasama namin pero siya mismo ang tumalikod sa amin ng anak niya. Hindi ko lubos maisip na siya sanang haligi na magpapatibay sa pundasyon ng aming pamilya. Ang siya pang magpapabagsak nito. Gabi-gabi akong umiiyak noon at tinatanong ko ang sarili ko kung saan ba ako nagkulang para pasakitan ako ng ganito. Naging mabuti naman akong anak, kapatid, kaibigan, ina sa anak ko at asawa. Nawalan ako ng ganang mabuhay noon. May mga pagkakataon na ninanais kong kitlin ang sarili kong buhay. Pero nanaig sa akin ang takot at hindi para sa sarili ko kundi para sa anak ko. Ano na lang ang mangyayari sa kanya kung pati ako ay mawawala. Hirap na hirap akong makalimot noon. Nagsilbing lakas ko ang anak ko Papa Dudut. Mabuti na lamang at mababait ang mga kasamahan ko sa trabaho at lagi nila akong kinakausap. Mag-focus ka na lang sa anak mo, Janice. Hayaan mo ng lalaking yun. Hindi siya kawalan. Malimit kong marinig noon sa tuwing nakikita nila akong umiiyak. Sa paglipas ng panahon kahit papaano ay nakamove on na ako. Napag-isip-isip ko rin na tama ang mga kaibigan ko. Sinabi ko rin sa sarili kong kayang-kaya kong itaguyod mag-isa ang anak ko. Si nanay muna ang nag-alaga sa anak ko. Nagpapadala na lamang ako noon ng allowance. Ipinaalam ko na rin sa mga magulang ko ang ginawa ni Bedik. At tulad nga ng sinabi at payo ng mga kaibigan ko ay mag-focus na lamang daw ako sa pagtataguyod sa anak ko. Alam kong kayang-kaya mo tong pagsubok na to anak. Ikaw pa superwoman ka, di ba? Wala ito kumpara sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Pagpapalakas ni nanay sa loob ko. Kakauwi ko lang noon sa boarding house ko at magpapahinga na sana sa maghapong pagtatrabaho noong mag-ring ang cellphone ko. Pangalan ng biyanan kong lalaki ang nagpakita sa screen ng cellphone. Pero nagulat ako noong nagsalita ang nasa kabilang linya. Ako to. Kumusta? Boses ni Benedict. Hindi kagad ako nakapagsalita noon Papa Dudut dahil sa gulat. Pinansel ko kaagad ang tawag niya dahil hindi ko alam ang sasabihin ko noon. Kumakabog ang dibdib ko sa nerbiyos. Tila ba nagbalik lahat ng sakit ng dulot ng kalokohang nagawa ni Bedik. Ilang beses pa siyang paulit-ulit na tumatawag noon pero kinakancel ko na lamang. Maya-maya tumawag si nanay mula sa bahay.
Tumawag yung asawa mo. Gusto ka daw dalawin ang anak ninyo. Ang sabi niya at hindi ako nakaimik. Akala ko ba nasa ibang bansa yung taong yon? Tanong niya. Hindi ko alam na Yun din ang alam ko. Sagot ko. Ipinaalam ni nanay noon na dadalawin daw ni Benedict ang anak namin. Ayaw ko namang sabihin noon na ayaw ko dahil ama pa rin naman siya ng anak ko. May karapatan pa rin siya sa bata at karapatan din ng anak kong makasama ang ama niya. Pero makalipas ang ilang araw ay dumating si Benedict sa boarding house ko, kasama niya noon ang anak namin. Hindi ko siya ini-entertain dahil galit pa rin ako sa kanya, pero siya na mismo ang nagkwento sa nangyari sa kanya. Ang sabi niya ay napeke daw sila ng mga kasama niya. Sa isip ko noon ay sinasabi kong buting sa kanya. Nasabi din niyang may malaki siyang utang sa bangko, higit 100,000 na ibinayad nila sa agency. Anong pakialam ko sa utang mo? Desisyon mo yan. Sa pa, kasama mo naman yung mahal mo, di ba? Sagot ko sa kanya. Nagsisi na ako sa nagawa ko sa inyo ng anak natin. Siguro nangyari ito para malaman ko ang pagkakamali ko. Sabi niya, hindi ako nagsalita noon at hinayaan ko siyang magsalita. Sana, bigyan mo pa ako ng second chance. Pangako, hindi ko na kayo iiwan ng anak natin. Na magbabago na ako. Pagsusumamo niya. Hindi sumuko si Benedict noon na amuin ako. Wala na rin akong nagawa noon dahil hindi na niya ako tinantanan. Kaya tinanggap kong muli siya alang-alang sa anak namin. Kahit ganoon ay hindi na ako lubusang nagtitiwala kay Benedict. Nahirapan akong ibalik ang dating amor sa kanya, Papa Dudut. Hanggang lumipas ang ilang araw at taon, unti-unting nanumbalik ang masayang pagsasama namin. Nakita ko naman na kahit papaano ay nagsisi ang asawa ko, Papa Dudut. Naging responsableng asawa at ama sa anak namin. Makalipas ang ilang taon ay nagkaroon kami ng pangalawang supling at ako ay muling naniwala na magiging masaya ang pagsasama namin ng asawa ko. Masaya na ako noon sa kung ano ang meron kami ng pamilya ko, Papa Dudut. Patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho noon. Si Benedict ay nananatili na lamang sa kanila sa Gataran para alagaan ang anak namin. At kapag gano'n na mag-isa ko, ay paborito kong libangan ang makinig ng radyo. Paborito kong pakinggan ang istasyon ninyo, Papa Dudut, dahil nakakawala ng stress sa trabaho. Lagi kong daladala ang headset ko maging kapag oras ng trabaho. Kung minsan ay naka-loudspeaker para marinig din ang mga kasama ko sa trabaho. Bukod pa nga sa mga magagandang kanta ay isa pa sa mga inaabangan namin ay ang kwentong barangay na talaga namang nagpapatawa sa amin bago sa commercial. Isang araw ay may narinig akong promo ng juice drink. Ang gawing makulay ang buhay promo. Noong una ay hindi ko naman pinapansin pero noong marinig ko ang mga nanalo ng 3,000 pesos weekly ay nagka-interes ako. Actually, Papa Dudut ay favorite ng mga anak ko ang produktong yon. Nakakaubos kami ng 3 liter ng sachet sa isang araw. Ang naisip ko, imbis na itapon ay isali ko na lamang sa promo. Wala namang mawawala sa akin kapag sinubukan ko. Nataon naman na first birthday ng bunso ko at sinabay ko noon ang binyag niya para makatipid. May kaunting budget naman ako noon at may hindi kalakihang baboy na nailaan talaga para sa binyag. Simple lang ang binyag at walang masyadong handa. Para sa drinks ay bumili ako ng juice powder. Naisip ko kasi noon na sumali sa promo at nagbabaka sakaling manalo. Inipon ko lahat ng sachet at nasa week 4 na noon ang promo ninyo. Malakas ang tiwala ko noon, Papa Dudut, na mananalo ako sa kahit pa first time kong sumali noon sa kahit na anong promo. Dasal ako ng dasal noon na sana manalo ako kahit sa weekly lang. Malaki na ang 3,000. Pwede na ako makabili ng baboy kapalit ng naihanda ko para sa anak ko. Pero dismayado ako noon dahil matapos ang draw ng week 4 ay hindi ako kasali sa mga masuswerteng nanalo. Huwag mawala ng pag-asa, mga kabarangay. May week number 5, 6, 7 and 8 at syempre sa grand draw kung saan ay pwedeng manalo ng tumataginting na 1,000,000 piso. Halos oras-oras kong naririnig noon sa mga papa at mami ng Barangay FM sa Tugigaraw. Lord, pambili lang po ng baboy. Bigay mo na sa akin yung 3,000.
Sambit ko noon every time na naghuhulog ako pero wala talaga akong swerte Papa Dudut dahil hanggang natapos ang week number 8 ay hindi man lang ako pinalad na manalo. Nawala na ako ng gana noon at hindi siguro talaga para sa akin ang swerte. Hinayaan ko na lamang at sinabi ko pa noon sa sarili ko na hindi na ako sasali sa mga promo dahil hindi naman ako nananalo. Nag-focus na lamang ako sa trabaho at pinagtiisan ang kakarampot na kita sa pagiging empleyado. Sinabi ko noon sa sarili ko na maswerte pa rin ako dahil may trabaho ako at compared sa iba na hindi kumikita. Isang araw ay dumalaw ang pamilya ko sa boarding house. Hindi kasi ako nakakauwi noon at pinasyal namin mag-asawa ang 2 anak namin. Habang nakasakay sa tricycle papunta ng plaza ay may isang magarang kotse sa harapan namin. Mama, bili din tayo ng ganyan ha? Sabi ng anak ko. Natawa kami noon ni Benedict dahil bata pa lamang ay mataas na ang pangarap ng anak ko. Kapag yumaman tayo anak, bibili tayo ng mas maganda pa dyan. Luma na yan, pagdating ng araw, magkakaroon tayo niyan. Sagot ko. Pagdating namin sa mall ay kung ano-ano mga pinabibili ng 2 anak namin. Awang-awa ako sa sarili ko noon Papa Dudut. Maging sa mga anak ko dahil hindi ko sila mabigyan. Kaya binusog na lamang namin ang mga mata nila sa pagtingin-tingin sa mga gusto nila. Hirap na ako noon Papa Dudut. Pa-extra-extra lang ang asawa ko sa trabaho kaya talagang hirap kami. Kung minsan ay wala akong may padala sa mga anak ko na panggatas. Halos wala rin kasing natitira sa sahod ko dahil kailangan ko pang magbayad ng boarding house. Hindi na nga ako masyadong kumakain noon para lang makatipid at nang may maipadala sa kanila. Hanggang isang araw, nasagot lahat ng panalangin ko Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa. January 6, 2015, alas 3 eksakto ng hapon, nasa trabaho pa ako noon nang may tumawag sa akin. Hello? Kunot noong sagot ko dahil hindi nakasave ang number at wala din kasi akong inaasahang tawag noon. Pwede po bang makausap si Janice o Andasan? Magalang na sabi ng nasa kabilang linya. Ako po si Janice. Bakit po? Kunot noong tanong ko. May sanalihan ba kayong promo, Miss Janice? Tanong ng nasa kabilang linya at halata sa boses niya ang saya. Napaisip ako noon. Kumabog ang dibdib ko at hindi ako makapagsalita. Meron po sa radyo? Sa promo po? Nangingilid ang luhang sagot ko. Naku ma'am, congratulations po, kayo po ang grand winner. Masayang balita ng nasa kabilang linya. Hindi ako makapaniwala noon at naisip ko na baka napagtitripan lamang ako o di kaya scam. Huwag po kayong magbiro ng ganyan sir. Sagot kong hindi na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Totoo, grand winner ka at nanalo ka ng 1 milyon. Kaya mag-ready ka na ng valid ID mo at dalhin mo sa istasyon kapag may time ka. Dire-diretsong sabi ng nasa kabilang linya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala dahil hindi ako nabunot sa weekly draw tapos ay ako pang nanalo sa grand draw. Wala na noon ang kausap ko sa kabilang linya pero tulala pa rin ako. Ilang gabi akong hindi makatulog. Umiiyak sa labis na tuwa. Nag-flashback din noon lahat ng paghihirap ko at ng pamilya ko. Ang mga panahong hinahati ko pa ang isang noodles para may pang breakfast at dinner ako. Noong mga panahon nilalakad kong papunta ng eskwelahan dahil wala akong pamasahe. Mga panahong nakikiusap ako sa accounting office dahil wala akong pambayad ng tuition. Sa wakas Papa Dudut ay matutupad ko na rin ang pangako kong maibangon sa kahirapan ng pamilya ko. Matutulungan ko na rin ang mga kapatid ko at mababawi na rin namin ang nakasanlang lupa na kinakatayuan ng bahay namin. Mapapaayos ko na rin ang bahay naming pinagtagpi-tagping yero. At higit sa lahat ay sigurado na ako sa kinabukasan ng 2 anak ko. Doon nga nag-umpisa ang lahat ng swerte ko sa buhay Papa Dudut. Noong nakaraan ay nakuha ko na ang 1 milyong premyo ko at nagpunta kami noon sa Maynila para i-claim ang 1 million pesos. Kasama ko noon ang asawa ko na walang kaalam-alam sa swerteng nakuha ko.
Nagulat na lamang siya noong sunduin kami sa airport ng sasakyan ng GMA Network. Ano ba to? Bakit GMA? Anong nangyayari? Naguguluhang tanong niya. Sumama ka na lang. Natatawang sagot ko at hindi na nga ako nakapagsinungaling pa noong i-congratulate ako ni Ma'am Justin na taga RGMA na sumundo sa amin sa airport. Naiyak noon si Bedik sa saya. Hinatid kami noon sa isang hotel kung saan kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay sinundo kaming muli sa hotel at dinala sa opisina ng Radio GMA. Doon namin nakilala ng personal ang isa sa mga pinakasikat na news anchor sa bansa, walang iba kundi si Mike Enriquez. Congratulations, Miss Janice! Ang swerte mo naman pero mas maswerte si Mister. Biro niya. Tawa lang ako ng tawa noon at hindi ko kasi ini-expect na napakabait at down to earth ni Mr. Enriquez. Nakilala ko din ang mga executive ng nasalihang kong promo at sabay-sabay kaming kumain ng lunch sa isang mamahaling restaurant. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut. Lalo na noong hawak-hawak ko na ang 1 milyong tseke na nakapangalan sa akin. Ang sabi ko noon ay eto na. Umpisa na ng pagbuo ng aking mga pangarap. Hindi lang para sa akin kundi lalo na para sa pamilya ko. Napakalaki ng 1 milyong piso, Papa Dudut. Kung ikukumpara sa 3,000 piso na pinagdadasal ko noon. Sa pagkakataong akala ko'y wala ng pag-asa ay saka naman dumating ang swerte sa akin. Tama nga ang sabi nila. Matuto tayong maghintay dahil walang nakakaalam kung kailan darating. Manalig ka lang. Habang naghihintay ng swerte ay kailangan mo pa rin kumilos. Ang sabi nga nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hanggang dito na lamang ang aking kwento ng buhay at pag-ibig ko, Papa Dudut. At sana'y may napulot na aral ang mga tagapakinig ng napakasikat na programa ninyo at kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito na magpasalamat sa pamunuan ng TANG at ng RGMA sa mga DJs ng Barangay FM na walang sawang naghahatid ng saya sa aming tagapakinig. Sa Barangay LS, kay Sir Paul, kay Ma'am Justin sa Manila sa pagsundo at pag-entertain sa amin. Kay Sir Mike Enriquez na napaka-humble at higit sa lahat ay sa Diyos na hindi bumitaw sa akin sa lahat ng oras. From the bottom of my heart, maraming salamat po. Nagmamahal, Janice Uwandasan. Talagang napakaswerte mo, kabarangay, na Janice. Ibihira lang ang mga kagaya mong sineswerte sa mga ganyang klase ng promo. Pero alam mo, iba ang tumatak sa akin habang binabasa ko ang kwento mo. Hindi ang pagiging swerte mo kundi ang pagiging isang fighter mo. Isa ka sa halimbawa, Janice, ng mga taong kayang magtagumpay kahit pa walang pera. Isinangkapan mo ang iyong determinasyon at pagmamahal ng pamilya para ikaw ay magtagumpay sa buhay. Alam mo, Janice, para sa akin ay bonus na lamang ang pagkapanalo mo ng 1 milyon dahil noon pa man ay mayaman ka na. Hindi man sa pera, kundi sa pagkatao. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut, ang inyong tagapagsalaysay sa Barangay Love Stories. Ang liham po ni Janice ay muling isinalin at isinulat para sa radyo ni Miss Florence Reyes. Samantala mga kapuso, ang ating pong BLS theme song na Alaala 2016 version ay inawit nila Joe Perril at JB Ramos. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.